Mga pare ko, next level na po ng pagbabago. Kung makikita nyo po sa background natin, meron po tayong mga small gadget na ginagamitan natin ng baterya. At syempre, sinacharge po natin yan gamit po itong mga charger na to. At itong mga charger na to ay gumagamit din po to ng kuryente. Kaso, mahal na po yung kuryente ngayon. At ang uso po ngayon ay puro solar na. At nasimulan na po natin yan. Dahil lahat po ng paligid ng bahay natin, pati na po yung loob, meron po tayo nakakabit ng mga ganitong klaseng solar light. So ito, laking tipid po nito dahil ginagamitan lang po ito ng sinag ng araw at wala po tayong binabayarang kuryente. Kaya po natin nasabi next level na ay hindi na po tayo gumagamit ng ganitong klaseng charger na kumukonsumo pa po ng kuryente. Dahil ang ginagamit po natin sa pag-charge ng ating mga small gadget ay yung mga ganitong klaseng solar panel. So ito, nabili lang po natin sa halagang 360 pesos at yung kanyang brand ay NSS. At hindi na po natin masyado pang aalamin kung paano siya gumagana dahil napakadali naman po. Kung makikita nyo sa picture, ay yung araw, binili sa araw tong panel, so nag-produce po siya ng kuryente at chinarge na po tong ating small gadget. Di po ba? Napakasimple lamang. At ito po yung kanyang parameters. Model is NS08W, solar cell is polycrystalline silicon. Yung kanyang dimension is 334 by 208 by 17 mm. Yung kanyang application range is 3 volts to 5 volts battery, yung kanyang charge. And then yung kanyang voltage naman is 9 volts, 9 ampere. At siya nga po pala ay 8 watts. So yung solar panel po na to ay 8 watts. At tingnan na po natin yung kanyang tsura. So ito mga pare ko, wow, kulay green yung kanyang panel. At meron pa po pala siyang kasama. Dahil sa loob, ito po yung saksakan ng ating mga gadget. Ayan, kung makita nyo, meron po siyang ito, yung ganitong 3.5 jack, meron po siyang type C, may micro, at ito yung lumang saksakan. So hindi ko po alam kung ano yung tawag sa saksakan na to. So yung mga saksakan niya mga pare ko, kaya ready to use na pong gamitin itong ating solar panel. At meron po siyang kasamang kable. I think mahaba po to, nasa 3 metro din po siguro yung haba ng kanyang kable. Ayan. At siya po is made in plastic, yung pinaka frame niya, at meron po siyang tayuan. Ayan. Para po siguradong sagap na sagap yung sinag ng araw. So mga pare ko, napakasimple lang po gamitin. Basta i-plug lang po natin itong kanyang adapter like that, yun, at presto, okay na mga pare ko. Actually, umilaw na nga po yun. So, ibig sabihin is pwede na po natin itong gamitin upang mag-charge itong ating mga small gadget. At sabi po rito, yung number 1 daw po is 9 volts. Ano? So 9 volts po ito mga pare ko. Hindi po ito pang gadget natin na 5 volts. Dahil ang 5 volts lamang is number 2, number 3, and number 4, which is ito po yun. No? Isang micro, type C, at ito yung lumang saksakan natin ng ating gadget. So ito madalas natin ginagamit yung type C at micro. At yung sabi po rito, how it works efficiency, nakalagay dyan is 90 degrees daw po natin nilagay itong ating panel perpendicular sa araw. At yung best time of charging is hanggang alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So alas 11 na ngayon, kaya best time for charging na po to. Kaya ito po ay ibibilad na po natin sa araw. Hindi na po tayo lumayo dahil dito na po sa tabi natin meron na pong sinag ng araw. Charging time na, pero may downside po itong ating solar panel dahil hindi po lahat ng gadget natin ay kaya niyang i-charge, especially po yung mga naka type C connection. Dahil itong ating solar panel ay mababa lang po yung kanyang output wattage na 8 watts at yung kanyang current amperes naman is nasa 0.9 amperes lamang. Samantalang yung mga naka type C na charger, makita nyo, kalimitan po dito ay nasa 33 watts na at yung kanilang operating current ay nasa 3 amps, at kalimitan po ng mga sinasaksakan natin ng type C na connection is mataas din po yung nire-required na current is nasa 3 amps din po. So yung mga pare ko, medyo bitin po itong ating solar panel, kaya hindi po lahat ng ating gadget ay kaya niyang i-charge. So isa-isahin po natin mga pare ko, at unahin na po natin itong ating type C connection. Unahin na po natin itong ating cellphone at tignan po natin kung mag-charge.
So kaya niya yung ating cellphone. Then next naman natin itong ating vacuum. Tingnan natin kung magcha-charge. So kaya niya mga pare ko, kaya niya po yung ating vacuum. Then next try naman natin itong ating Bluetooth speaker kung kaya niyang i-charge. So negative mga pare ko, hindi niya kayang i-charge itong ating Bluetooth speaker. Then try naman natin itong ating receiver ng microphone. So 5 volts din po yan, So walang pula tayong indication na nakita. So hindi niya kaya. Then so naman po natin itong ating mismong microphone. Tingnan natin kung kaya niyang i-charge. So wala mga pare ko. Then ito, tingnan natin itong ating power bank kung kaya niyang i-charge. So negative mga pare ko. So kailangan po talaga nito is nasa 3 amps yung pinaka-input niya. Then lastly ay itong ating electric fan. So wala mga pare ko, basta naka type C kasi kalimitan ay mataas na po talaga yung nire-record nitong supply. So kailangan po natin is mas mataas na output ng solar panel. Siguro may nabibili po nito nasa 20, so 30, ganun po na wattage, at yung amperahe po is nasa 1.5 amps pataas. So yung mga pare ko, at gagana na po yan lahat ng sinaksak natin na type C na ayaw gumana ng gadget natin. At ngayon po ay itatry natin itong micro. Ito sigurado po ako dahil makaluma po to at kalimitan po sigurado dito ay gagana. At unahin na po natin itong ating Bluetooth speaker. So ito hindi gumana, ito naka type C ito ito naman try maka micro na Bluetooth speaker natin. Tingnan natin kung gagana. Positive mga pare ko, gumana, nagpula So basta micro talaga gagana yan. Then try naman natin itong ating B8. Ito tingnan natin. So mga pare ko, gumana, nagpula, gumana po itong ating B8. So micro, kayang-kaya po nitong paganahin. So try naman natin itong electric fan natin kung gagana. So itong ating naka type C ay ayaw gumana. Ito naka micro, ayun, positive mga pare ko, nagpula, gumana siya at nagcha-charge. Then ano pa? So wala na mga pare ko. So yun, basta micro, positive, automatic, gagana po yung ating gadget. Pero pag sa type C, ito mas nire-required po nila yung mas mataas na output na solar panel ang kailangan po natin. Next video po natin ay kukuha po tayo ng mas malaking solar panel, o kaya naman is gagawa na po tayo ng DIY solar mini setup para naman po mapagana yung iba nating appliances sa ating bahay. So abang-abang na mga pare ko, dahil ito na po yung next level natin, itong solar setup.